Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay Tuesday, August 20, 2024. So, maganda pa rin yung galaw na market natin, no? So, lumalaban pa rin si Philippine Stock Exchange natin. Another Dow Jones nga lang yung nilabas po ng ating market kasi nga ang lakas kanina. So, umabot tayo ng more than 1.4% yata yun, pinakamataas natin. And for the first time ever ulit, after nung rally natin last year ba to o early this year, umabot tayo ng 7,000 level. Kaya lang nagkaroon siya ng profit taking na. So nag-umpisa na, ang dami ng mga blue chips na nalaglag kanina. So nag-close tayo 6,944.76. Pero malakas pa rin naman siya. 0.8% yung gain natin. Tapos talagang binobomba. Binobomba tayo ng mga foreigners. So meron siyang 2.06 billion na net foreign buy dito sa market. Ayan, pumupondo pa rin po sila. Kaya okay, possible baka meron tayong profit taking kasi nga parang sagad na yung yung mga kandila natin. Pero nandiyan lang sila oh. So nakabantay lang yung mga foreigners yung nag-aantay din siguro na magkaroon ng pullback si PSE kasi medyo overstretched na rin yung yung galaw natin. So tatlong araw na dire-diretso na berde yung markets natin. Ayan. So dahil diyan, nag-Dow Jones yung candle natin, medyo marami yung nagkaroon ng ayan, nagbagsakan dito sa mga trending stocks natin. So puro negative tong nandito sa listahan ko. So SPNEC, so talaga nahirapan siya mag-breakout, no? So yung mayroon sinabi talaga yung yung inverted Dow G na candle natin sa kanya kahapon. So medyo nag-breakdown siya ng konti, negative 3.81% si SPNEC natin. With regards sa global market pala, so maganda ulit yung close ng ng US market kagabi. So di ba? Mention sa mga AI stocks natin kapon. So medyo umrangkada yung isang hawak natin si AMD. Ewan ko lang ngayon. Pero positive pa rin naman yung pre-market na nilalabas niya. So yun yung, ayan, nakasubaybay din kasi tayo sa global market. So SPNEC, so nag-drop siya ng 3.81% and then si Converge, ayan, profit taking. Nag-profit taking ba to? Parang bear dito kanina. Yung nasa listahan ko, negative 12%. Pero parang green to eh. Mamaya silipin natin. So meron siya net foreign buy na 55.71 million. Tapos si MRC, ayan, so dahil medyo nagbagsakan yung mga big caps, bumalik tayo dun sa mga previous na trending stocks natin. So MRC nag-up siya ng 5%. Wala naman siya masyadong foreign buying. Tapos si Plus, ayan, so bumibigay pa rin yung price action niya, negative. Lumaban to kanina eh, negative 1.04%. And meron siyang 2.8 million net foreign sales. So unti-unti lumalabas yung yung mga nakapondo na foreigners kay Plus. So sino kaya ang tutuloy? Si Converge o si Plus? Sino yung matutuloy yung additional na breakout? Tapos si DHI, Dominion Holdings, ngayon ko lang nakita to, nagbalik ba to ng pangalan? So nabuksan siya pero naglabasan naman yung mga traders natin sa kanya. So negative 38.92%. Ayan. So hindi ko rin alam kung ano meron dito sa stock natin na to. Basahin na lang natin yung kanyang chart kasi puro letter E yung nandun sa kanyang pinaka main chart. And then si Bloom, so second day no na nagbabounce yung stocks natin na to, si Bloom. Kapon, good news siya, di ba? 5% yata yung closing na to. Meron siyang good news. So magkakaroon kasi ng share buyback si Bloomberry kay Bloom natin. So marami din yung ibibili niya na shares. So yun nakikita natin na catalyst kaya umarangkada si Bloom natin. Kasi medyo dire-diretso na yung niya eh. So ngayon lang naman naglabas ng ganun na good news yung company natin sa kanya. So nag-weigh in kasi yung mababa na earnings ni Bloom naman natin. Okay, so buhay pa rin naman yung market. Kaya lang medyo overstretched na nga. And then, di ba Sinaplas si Converge is medyo overbought na yung kanilang mga price action. Ayan, so disclaimer pa rin guys sa mga bago sa channel natin. As usual, pakibasa na lang po yung ating disclaimer. So sabi natin, yung ating review is for education purposes lang po yan. So wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, mag-sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence na lang po ako ng stocks yung gusto mong bilhin. And then follow mo lang po ako dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel para updated ka sa mga trading stocks review. Subscribe ka lang po dyan. Or kung gusto mo, sabi natin is pwede kang mag-join dito sa trading group naman natin. So yung mga nakasubscribe, maraming salamat po sa mga viewers natin dito sa ating
trending stocks, palaki natin ng konti, but parang maliit uh, yung ating pinapakita. Yan. So, medyo gumaganda rin yung view natin. No? So, sumasabay din sa sa ganda ng galaw ng ating market. Company reviews, hindi ko nakita yung sinasabi ko na IPO yata kapon. Pero meron ako nabasa, may bago tayong upcoming na IPO na stocks. Profit or loss sa market, mga sample trades lang naman. Basic indicators, technical analysis, plus yung ating PSC stock market studies. So sa crypto, follow mo na lang po ako dito sa ating Collab Trader na Crypto to channel para sa mga play to earn games natin. And sa social media, follow po ako dito sa ating Facebook account. Ayan. Para updated ka sa mga posts natin or dito sa pinaka-Facebook page. Sa mga articles po natin, Bodega Peak, local market, US, and dito sa Badang Crypto. Ayan, hindi nga lang ako nakapag-upload dyan. Tapos silipin natin yung mga na-post natin. So meron na tayong summary. Ayan. Maga naglalabas ngayon si Philippine Stock Exchange natin. Mukhang ganado din. Kasi nga maganda nga yung closing or rather maganda yung rally ng markets natin. So malaki ulit, net foreign buying. Hindi ko alam kung ano stocks yan. Ewan ko kung si Ali pa rin. Nag-trending din si Ali. So nag-net foreign buy tayo ng 2.06 billion. So bilangin natin lagi. So siguro more or less 3.5 billion na yun nandito sa market natin. So, pumupwesto yung ating mga foreigners kasi nga maganda yung prospect ng mga stocks natin. Pero ang pinakapanalo dito sa market pala natin for today is mga bangko. So, breakout yata Metrobank, BDO. So, markada yung kanilang mga price action. So, tinamaan si services, malakas din siya, si ICT yata to. Nag-up din siya ng 2.14%. And then, tinamaan yung properties natin, negative 0.84%. Kasi si Ali at saka si SM, nag-drop yung kanila mga prices naman. Ayan. So wait ulit tayo na makapasok yung mga foreigners sa kanila. So foreign funds sold, AUB, PNB, Security Bank, AP, CREC, FGen, EMI, Monde, Megawai, PPC, ABA, AGI, GGS, LTG, FLI, MEG, Robinson, WPI. Ito yung mga binili, foreign funds bought, BDO, BPI, CBC, ACE MER, CNPF, SGP, buong sa kapon, DNL, GSMI, AC, Aboites, Costco, gumagalaw, Ali, Eritz, CLI, Primex, Globetel, Converge dito, ICT, at saka CMAC. Ayan, so andito na yung summary, maaga summary ng markets natin. So banks nga po yung kumita talaga. So Metrobank, congrats sa mga meron. Nag-up siya ng 4.21%. ICT, so another up day, 4.04%. Siya pala yung siya yata yung nagpa-follow up doon sa Brazil. Yung kanya, parang may contract. So may problema yata sa contract nila doon eh. BDO, 3.95. So, and then Bloom, 2.6. Ayan, so kanina umaga, nag-aakyatan si Bloom at saka si URC, yung dalawang battered na stocks natin. Si GGS na lang, hindi ko nakita na gumagalaw sa mga battered na stocks. So, nag-profit taking kay DMC, kinain din niya. Yung gain niya, ganun din si Monde, SMPH, 2%. ECN, 1.95, Meralco, ito overextended niya si Meralco, 1.57. SEC, kinain din niya, negative 1.52%. Ayan, so chance na humabol yung mga hindi pa nakahabol kasi mukhang babiyahe na si PSE. Hanggat siguro hanggat pasok yung foreigners natin, kaya niya itulak past 7,000. Although nag-touch na tayo sa kanya kanina, pero hindi naman siya nakalampas, di ba? So kailangan natin itong mga foreigners natin. So Bloomberry subsidiary to purchase, ayan, 1.94 million Bloom shares to be given as a reward to sellers, loyal patrons. Ayan. So makakatulong yan sa sentiment natin sa kanya. So property, yung pinaka-drop natin kanina, tapos finance nga yung pinaka-panalo. Asian stocks mostly gain for a third straight day. So medyo maganda din yung global markets natin kasi. So kasama na yan, no? At least hindi pinapansin ng market natin yung mas matindi nga ngayon kasi may banggaan sa South China Sea nung huli, mga water cannon lang siya, di ba? O yung inflatable boats nila, di ba? Sinira ng mga Chinese na Coast Guard. So anyway, hopefully hindi masyadong mag-weigh in yon, pullback lang para makapasok yung foreigners, and then sa kanila itutulak yung ating price action kasi medyo umarangkada talaga yung mga stocks natin ICTSI takes Honduras to arbitration over treaty
breach. Ayan. So siya pala yung nagreklamo, hindi si Brazil. Gushanos break ground on $700 million solar project in Misamis. So meron siyang bagong FDC, bagong project. China stops real-time trading as 12 billion foreign investors plea. So baka ito 'yon. Bakit may mga pumapasok na foreigners sa Philippine markets? Baka ito na 'yon. Medyo naghiwa-hiwalay na sila sa from China, di ba? So Security Bank issues 20 billion fixed rate peso corporate bonds due 2029 at 6% per annum. Ayan, ganda rin yan. Laki din. ABS-CBN second quarter is 1.17 billion. Ayan, medyo maganda yung earnings niya. Ewan ko, kung napansin mo kanina, biglang umarangkada sa malapit sa pre-close si ABS-CBN nag 8% yata to pero nag-close is 5% na lang siya. So ICT plus 4% kanina. GMA medyo mahina yung kanyang earnings tapos medyo madami pa lumalabas na scandal, di ba? Hindi naman sa kanya pero yung mga related na entity sa kanya. Certec drop din siya, oh. So medyo mahina si Certec natin, minus 82%. Si Nickel umakit din kanina. So hindi ko alam kung nag-close siya ng 3%. Metrobank panalo. 7-Eleven panalo din to kanina. URC so nag-bounce na. Tapos US shares kagabi is maganda rin po yung kanilang closing. So, buti na lang. Medyo gumalaw na si Mr. Enrique Rason at medyo battered si Bloomberry natin. Costco, meron siyang share buyback. ASEAN projects of unit worth 18.75 billion will undergo public scooping by next month. So, yung siguro yung pinag-usapan kasi na-catalyst, kaya na medyo nag-spike pala si SPNEC, ito yon siguro yon eh. Mag-invest pala si Meralco sa kanya. So, open to raising 55.96% block in SPNEC. So, bibili pa siya ng maraming shares dito kay SPNEC. Kaya pala medyo pumitik siya. Pero ewan ko, bakit ngayon is pabaliktad na yung galaw niya. So, Plus, okay, profit taking si Plus. Si Ali, share buyback pa rin siya. August 15, yung huli niyang share buyback. Si APX, maganda yung galaw. So yung mga miners natin, nickel, kaya din siguro siya umaakyat kasi yung mga metal products, especially gold, 'di ba? Nag-ano siya, nag-all-time high din yung mga gold prices natin. So gold sways above 25 on bright rate cut prospects. Ayan. So Globe, GCash plans to use AI, DMC, SEC, ano ba to? Honored as distinguished UP alumnus. Kailan bumagsak yung mga stocks niya. Okay, so yun na yun. 7-Eleven source on takeover offer. Pero matagal na yata to eh. Two news. Tapos sa US market, malakas yung mga stocks na hawak natin doon. So maganda kasi yung galawan, Nvidia especially. Nakabawi si Nvidia. So 20% yata yung drop na yun and naka-recover naman siya. So sayang no, yung deep na 20%. So ACN, napaaga yung sa loko dito kay Nvidia last time. So interested more spinning CTS Q2 profit up 427% pero hindi yata pinansin tong si CTS natin. Okay, so yun po yung ating mga balita plus yung yun nga South China Sea. Hopefully hindi maging negative news yon at saka yung MPAX. Hopefully hindi siya mag-spread masyado, makontrol nila. Kasi may vaccine naman daw yung MPAX pala. Kaya lang yung availability naman niya. Yun yung medyo hindi pa masyadong marami kasi yung vaccine. Pero meron na. Ayan. So anyway guys, patalasas ulit yung ating Patreon, yung mga gusto ng guide sa trading sa Philippine market. Sali lang po kayo dito. So open po yan. Anytime kung gusto makita yung mga stocks na binibili natin, nandito lang sa ating Patreon channel po. Okay? So, tingin tayo dito sa PSC market para tayong parang may pana yung market natin eh. So, tinutuog niya pataas yung galawan. So, medyo maganda. Nagulat nga din ako na umabot tayo ng 7K kasi kahapon, di ba, usapan natin, baka ito na muna yung pullback niya kasi inverted Dow G. Tignan mo naman. Another inverted Dow G. Tapos, gap up pa. Nag-gap up pa sa opening si PSC. So, tingnan natin bukas. Hopefully, tumuloy yan. So, yung pinaka-trading channel natin, ito, no? So, lampas na ba tayo doon sa trading channel natin? Ayan. So, siguro na.
Yan na yun, 7,000 yung immediate na resistance. So kung meron man tayong pullback siguro, hopefully, hoping tayo na, kasi nandiyan naman yung foreigners eh, hoping tayo na fill the gap lang, mga gap lang siya. So yung mga hindi pa nakahabol, pwedeng umabol sa markets natin. Pero medyo malapit na nga din siya sa ano, sa overbought condition. Pero nga pala, pagdating sa Friday, merong major announcement sa ano eh, dito sa US, yung ating mga Federal Reserve. Sila naman magsasabi kung meron ng schedule para sa mga interest rate cut. So yun din yung isa sa mga inantay natin. Kasi naging positive yung result natin sa ano eh, dito sa index natin. And then mararamdaman nyo din kung OFW kayo, bumababa yung ano eh, yung value ni US dollar. So tumataas yung value ng peso at saka ibang currencies natin. So dito sa ringgit sa Malaysia, medyo malakas din siya kumpara sa US dollar. Ayan. So hopefully uh, maging maganda yung results ng ano interest rate cuts doon sa US market. Okay? So bullish pa rin, hindi pa naman siya overbought. So nasa RSI 68 pa lang naman tayo. So meron pa 'yan. Pwede pa kung talaga itutulak ng foreigners. And tingin naman natin kasi bakit naman sila papasok ng sobrang late na, di ba? Kasi 2 billion is for the day lang yan eh. So, ibig sabihin, ngayon lang nagsisipwestuhan yung ano, mga foreigners natin. So, siguro mga banks yung ano, binomba nitong mga foreigners natin. Eh, konting silip tayo. Okay? So, yan yung pinakamalaking trading channel na, ano, na range natin sa ngayon. So, wala na yung downtrend, wala na yung sideways. Kasi nagtatry na mag-breakout yung markets po natin. Okay? So, silip tayo dito sa mga winners. Konting silip tayo dito kung may mga foreign buy. Ayan, so andyan si ano, ICT. So, winner natin, 393 million. Tinutulak na talaga siya. BDO, ay, ito pala oh. Tinulak, mga bangko pala, yung, ay, hindi tayo nakapwesto sa mga bangsa. Mga properties yun eh, napwestuhan ko. So, 760 million, ayan oh. 3.95%. Metrobank, 177 million. So, ito pala, nandito pala yung halos more than 1 billion. Kay Ali, lakas din no, 306 million. So, kailang 0.15. BPI 18 million, si URC meron na ba? Wala pa rin siya net foreign buy si ano, URC. Pero up siya na 2%, di ba? Converge, ayan, 55 million. So 1%, EC, meron na rin 14 million. SM, ayan, meron na rin siya. Oh. So ang dami na, nakapwesto na. Ibig sabihin, nakapwesto na ngayon sa ano, market natin yung ating mga foreigners. Si Bloom, minus 8 million na. Yung mga walang buyers na foreigners, sila yung mga umakyat. Pure Gold, 22.32 million. Okay, so yun po yung mga big caps. Monday, wala. Lumabas. For GT Cap, maganda rin pwesto yung GT Cap pa. 43 million. Hindi ko nakita yung alaga ko na si ano, si Jollibee. Ayan, wala dito. Hindi natin makita siguro kasi nga drop siya. So, yun po yung mga major winners dito sa mga big caps. So, dito naman tayo sa mga losers. O, movers ng market natin. So, balik tayo sa PSE. Okay, so dito tayo sa mga movers. Ionics. Ayan, so nabuhay na si Ionics. May follow-up siya, 7%. Laki, no? So, may volume din siya, 2 million. ABS-CBN. Ayan, maraming nagtatanong sa akin kanina, ano ba tong volume na to? Kasi tinignan ko siya, konting tingin lang tayo dito. Kasi may volume siya. Parang cross trades lang naman, sabi ko. So wala naman tayo nakitang catalyst. Pero up siya ngayon ng 5%. MRC, so may volume pa ba? Medyo mahina pero up naman siya ng 5%. Metrobank, ayan, lakas. 4%, 7-Eleven, 4%. Sino pa? Hanap tayo may volume, BDO. Okay, winner na yan. Uh, Petron, ayan, nabuhay si ano. Binubomba na rin si ano, Petron natin, 3.2%. Alter, walang volume. Bloom, so 2.6%. Sino pa? URC, so wala nga lang net foreign buy si ano, URC natin. Okay, so dito naman tayo sa mga losers. Sino ba? Del Monte, oh, talagang battered si ano, Del Monte. 8% drop. Sino pa? Hanap tayo may volume lang yung mga million yung ano. Wala din si Tugso. Drop din siya 4%. SPNEC, ayan. So drop tayo 3.8%. Kinain din niya yung ano, winners.
Meron nga siyang good news pero bakit baliktad? STI, so drop siya 3%. Si Home, wala na, namatay si Home natin. 2.8%, si ABA 2.6%, RCI 2.2%. Okay, so yun po yung mga movers ng markets natin. So bullish yung yung trend channel ng market. So tingin tayo dito sa global markets. Ano ba ang futures? Refresh natin yan kasi nag-aabang din tayo. Okay. So medyo sideways na. So S&P is 0.08 positive pa rin. Ilang araw na to si S&P na diretso, no? Dow Futures minus 0.03, Nasdaq positive 0.09. So medyo maganda, no? So gold talagang nag-upsurge si gold natin kasi yung US dollar medyo pabagsak kasi yung galaw niya. So kahapon okay yung US market. And then dito sa bandang Europe, okay siya ngayon. Maganda Verde siya. Tapos dito sa bandang Japan, okay naman siya. New Zealand ba to? NZX. Minus 0.8 siya. Pero the rest, verde naman Maganda pa rin yung third straight day yung ating global markets. So crypto, nakabalik na siya. Yan ang ganda ng mga pitik-pitik dito sa crypto So 4% yung mga galawan So Bitcoin 60K ulit, Ethereum 2.6, and BNB is taas na 568 na. So may 6% up si BNB natin ba? Bullish yung Kaya pala meron na time for review na mga play to earn games nating crypto. Okay, so maganda dito sa bandang crypto. So balik tayo dito and pag-usapan po natin yung ating trending stock. So unfortunately, nag-pull back si PSE. So mga losers yung na nandito sa mga trending stocks natin. So yun na po yung pinaka-catalyst natin. So yung mga naghanap ng reason bakit trending si SPNEC kasi nga bibili pa si Meralco natin. So actually good news yun So yun nga lang hindi ewan ko but medyo mahina yung galaw ng markets natin. So okay. So double check mo na lang yung ating support is dito sa 1 peso o 0.99. So hopefully hindi naman siya bumagsak. Kasi nag-doji, dalawa. Sa technical kasi, di ba, yung mga inverted doji na yan Actually, tinatry niya talaga. Siguro dito pa lang alam na nila Kasi bumelo siya dito, kailan ng profit taking. So bago lumabas yung news, umakyat ulit siya, pero profit taking na naman. So medyo marami pang bears dito kay SPNEC natin. So hopefully bukas hindi naman siya pumunta dito sa ilalim ng RSI 50 level kasi parang sideways na tuloy yung itsura natin. So negative 3.81% and meron siyang 2.95 million net foreign buy. Meron naman siya. Kailang medyo bumagsak siya Anong oras ba to? Okay, so bago mag 2:30 nagtakbuhan kay SPNEC natin. Okay, so tingnan natin bukas. Malay mo, pinag-usapan pa rin naman siya. And inaantay naman natin kung kailan bibili si Meralco. Baka yun. Pag natuloy na yung pagbili ni Meralco din saka siguro arangkada yung price action natin sa kanya. Okay po. So marami siguro nakabili sa breakout ni SPNEC kahapon. Tapos next natin si Converge. Okay, so benta na ulit ako kanina So anyway, ano kaya to? Kakayanin pa kaya niya? So kasi first time na nagtagal siya 2021 pa yung nung nagtagal yung RSI natin. Pero lumalaban pa rin naman siya. Actually, maganda nga yung niya, yung formation niya, parang flag formation nga si Converge. So tingnan natin kung matuloy siya bukas and hanap ulit tayo na resistance. Kasi umakyat yung niya yung price action niya. 16 na ilalagay ko So, pero ako personally, napabenta na rin ako kanina. Nagbawas na tayo kasi medyo matagal na rin siya dito. Kaya lang, dumadami yung volume niya So, okay. Congrats na lang po kung umakyat pa siya. Hopefully, umakyat pa. So, ang pinaka-support is, nilagay natin kahapon dito, no? Meron ba? Parang wala So, hindi dyan. Pwede rin siguro, no? 12.8, 13.7. Okay, pwede na rin. Pero maganda, actually maganda naman. Flag naman siya So, hindi na nga lang talaga ako makantay kasi RSI 83. May chances naman na umakyat pa. So, tingnan natin bukas. Nag-up siya 1.12% and may tagatulak pa rin naman siya 55.9.
71 million. So super bullish yung RSI natin kay Converge. Ang volatility ng market sa ano pa siguro sa Friday kasi yung nagwe-wait tayo ng ano yung announcement sa Federal Reserve natin sa US market. Ayan. Masyado mataas yung 16. Ito kasi dito ako tumingin sa kanya. So ang price niya kasi currently resistance din So ano ba, pwede mabaguhin yan kapag hindi natuloy yung price action natin sa kanya. Pero bullish nga din yung yung outlook kasi ni Hindi na pwede tong trend channel kasi kung trend channel nag-breakout na siya. Wala na siya dito sa trading channel natin. Kumbaga medyo parabolic na yung price ni Converge. Pero malakas siya kasi sinusuportahan siya ng ng volume natin. Okay? So very good. Maganda pa rin naman si Converge. Next si Plus. Okay. So mali tayo ng pindot. Okay. Buti nilang lumaban. So napapaisip na rin ako kay Plus natin. So okay, bumalik na siya dito sa ilalim ng overbought condition. Hopefully mas attractive na siya kasi nag-try naman siya na mag-bounce dito sa MA9. So meron pa rin naman siyang momentum. So temporarily meron tayo resistance around 20.7. So bullish pa rin naman kasi uptrend pa rin naman yung pinaka main na direction. So MA9 yung MA9 yung pinaka main support nitong C+. So malit lang naman 1% yung drop pero kahapon ito yung malakas, di ba? So 2.8 million net foreign sell. Meron naman siya news, di ba? Lagi natin nire-retweet. Yung news niya is yung sa Brazil. Ito ba yung sa Brazil? Yung magkakaroon siya ng nag-a-apply siya for license. Ayan. So abang natin yan. Next, MRC. May volume ba tayo? C Plus, may volume pa rin ba? Meron, malakas din siya, 191 million Okay, next, MRC. Lumalaban si Okay, so nag-worry din ako sa kanya last time kasi pangalawang niya to 1, 2. So yung pangatlo ba, magbe-breakout si FRC? Pwede, no? Pwede. 7 million ang traded value. 5% up, walang foreigners. So mga locals to. So medyo nag-glide lang siya. Okay, parang flag ang ginawa ni MRC natin. Nag-glide lang siya kasi malapit sa MA MA 100. So bantayan nyo na lang bukas. So ito naman personal prediction ko lang naman. Kapag meron siyang breakout and siguro mga more than 10 million yung volume niya, may good chance na magtuloy yung rally natin. Wag lang red candle. Kasi nasa siya nasa flag siya So kung ano yung direction ng flag, either breakout dito or breakdown. So depende sa galaw ng markets na rin. Hindi natin ma-predict kasi medyo maliit kasi yung volume niya ngayon Kung mga ganito yung mga volume niya, siguro pwede, no? Mas malaki yung chance na mag-breakout. Pero too early to say naman kasi yun nga, flag formation yung binuo niya. So ito pala, meron siyang pattern dito sa bandang taas. So nag-flag din siya last time. Ayan. So kaya lang nag-false, false breakout. Pero makikita mo naman na. So halimbawa, magkaroon siya ng breakout and then bumalik siya sa ilalim ng 0.77. So doon ka na lang mag-worry siguro sa kanya. Pero sa ngayon, nag-ano pa rin naman siya Lumalaban yung price niya, kahit pa paano nitong si MRC. Okay po. So medyo okay pa yung price action niya. Next, si Bloom. So share buyback yung catalyst natin. Hindi pa naman nag-umpisa. Pero nagustuhan siya ng market. So bukas ang deciding factor kung aalis na siya sa downtrend siya since June, July, August, di ba? So halos 3 months na siya na downtrend. Pero bukas natin makita kung magre-reverse na talaga yung direction niya. Pero maganda makita sa kanya, double bottom bago umakyat. Ayan. So anyway, too early to say. So nasa bear side pa rin naman siya. Pero maganda, di ba? Kasi nag-recover na siya ng ilang percent ba to? Ginalaw natin sa kanya. So 8% na rin yung recover niya. Malaki na rin yan. So yung mga nag-bottom fish sa kanya. So 2.6% up for today. 8.88 million in foreign buy. So wala nga lang sa kanya foreigners. Kasi yung mga foreigners, tumambay doon sa mga banks pala. And then lastly, ewan ko kung anong istorya nitong si Dominion Holdings natin kasi nabuhay yung kandila.
So, hindi ko siya masyadong mapansin. Ayun, August 20. Umakyat pala siya, no? Kaya lang, trap yung movement niya. So, 4 years daw to na, na trap eh. Hindi ko alam kung anong kwento nito. Nagbago yata to ng pangalan eh. Kasi parang first time ko lang mabasa yung word na Dominion Holding. So, drop siya ngayon, 38.92%. So, abangan natin to. Parang, sino ba yung nagbukas na, natulog din na stocks natin? Bumabalik yung mga, yung mga tulog na stocks. Si Ara na lang, inaantay natin. Ayan. So, nag-spike siya na, hindi natin makita eh. Nag-spike siya ng 9:30. Okay. So, marami palang, pumitik. Ayan, laki din, Kaya lang, ang tanong ko, meron siyang volume dito sa spike natin na to. Then, bumagsak na. So, naghanap pa ng support. Magandang bantayan to si Dominion Holdings. Kasi bagong gising, di ba? So, yung mga stocks natin na bagong gising, di ba? Nagda-drop and then nagbabounce ng malalakas. Ayan. Siguro magte-trending din to for the coming few days naman. Ayan. At least marami tayong option. Big caps, maganda yung galaw. And kapag medyo nanghina yung big caps, tumatalon yung mga small caps na stocks natin. Okay po. So yun lang muna yung ating review for today. Ang bida sa galawan natin sa ngayon is mga banks, CURC at saka Siglo. So bago time close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palawi Trader na YouTube channel. Join ka lang sa group guys Crypto ko to, follow mo na lang Facebook account, Facebook page, Bodega Peak, Twitter, and Patreon sa mga gusto ng guide sa trading sa market. Sali lang po kayo. Yun lang, maraming salamat. Kita po ulit tayo bukas.